Maupay na gato na tanan mga sangkay. Ito po si Sangkay Joel at your service. Ngayon po mga sangkay, meron po nagtanong sa atin, isang kasangkay natin sa pag-aalaga ng baboy. Si Sangkay Alan ng Tacloban City. Ang tanong po niya is, ano ang tamang sukat ng kulungan ng isang baboy para gawing patiner? Mga sangkay, ang tamang sukat ng kulungan ng isang baboy para gawing patiner is gaya po nito mga sangkay. So kita po natin is ito pong kulungan, ang sukat niya ay 1 square meter. So ang kanyang lapad po is 1 meter, ang kanyang haba po is 1 meter. Ita-times lang po natin. Ang kanyang haba 1 meter times yung kanyang lapad 1 meter equals 1 na baboy. So ito po sakto lang po ang baboy natin na gumagalaw sa loob ng kulungan. So ito po ang tamang sukat ng isang baboy, 1 square meter. Kung halimbawa gusto po natin ng 4 na baboy sa isang kulungan, ang tamang sukat po is ganito po. So 2 by 2. So 2 meters po ang kanyang haba, ang kanyang lapad po is 2 meters. So 2 times 2 equals 4 na baboy. Ito po ang tamang sukat ng 4 na baboy sa isang kulungan. Mga sangkay, kung gusto po natin ng 10 hanggang 12 baboy ang ilalagay po natin sa isang kulungan, ang tamang sukat po is ganito po ang kanyang kulungan. Ang kanyang lapad po is 3 meters. Ang kanyang haba is 4 meters. So 3 times 4 equals 12. Ang may lalagay po dito sa isang kulungan, 10 hanggang 12 baboy. At dito po sa itaas ang kanyang pakainan. Halimbawa, maglalagay po tayo ng nipple drinker. Tips po natin, mas maigi po dito po tayo maglagay sa likod, malapit sa kanyang drainage or labasan ng kanyang tae or dumi. Huwag po natin ilagay po yung nipple drinker dito sa kanyang pakainan. Alam nyo ba mga sangkay, ang ugali ng baboy, kung saan basa, doon po sila tumatai or dumudumi. So kung halimbawa dito po tayo naglagay ng nipple drinker, malaking tsansa po makontaminate po ang kanilang feeds. At dito po sila tatay at kung tayo po ay maglilinis, marami pong tubig ang ating magagamit. Dahil dito tayo maglilinis papunta dito sa kanilang drainage. Mas maigi po mga sangkay, kung tayo po ay maglalagay ng nipple drinker, dito po tayo maglakay sa likod. Malapit po sa kanyang drainage or kanyang labasan ng dumi or tae. Para kung tayo po maglilinis, dito po tayo sa gitna, madali po malinis ang kanilang kulungan. Mga sangkay, ang tamang sukat ng kulungan ay mahalaga dahil makakapekto ito sa ating mga alagang baboy. Hindi dapat sobrang laki ang kulungan dahil ito ay tatakbo ang ating mga baboy at ang kanilang kinain na feeds ay madaling matunaw at ito ay magagamit sa kanilang enerhiya. Kung sobrang liit naman or masikip ang kanilang kulungan, ito ay makakapekto din sa kanilang paglaki sapagkat ito ay makaka-stress sa ating mga alagang baboy. Tulad din yan sa tao. Sino dito yung nakulong na o nabartolina? Diba? Masikip. Ito ay nakaka-stress dahil limitado lang ang ating galaw. Tulad din yan ng baboy. So kung maliit at masikip, ito ay maapektuhan ng paglaki ng baboy at possible po maging bansot or masakitin ang ating mga alagang baboy. Dapat po mga sangkay, tamang sukat ng ating kulungan para mabilis po lumaki ang ating mga alagang baboy. Paalala lang po mga sangkay, hindi lang tamang sukat ng kulungan ng space requirements. Dapat po tamang feeds ang ating papakain sa ating mga alagang baboy tulad ng unifeeds,
Dahil sa Unifeeds, sigurado ang kita. Sana mayroon kayong natutunan sa ating konting tips sa pag-aalaga ng baboy. At may apply po natin sa ating sariling babuyan. At kung mayroon kayong natutunan, please like, share, comments kung mayroon kayong may dadagdag na ideas or opinion. And follow my Facebook account for more updates sa ating mga videos. So yun lang po mga sangkay. Happy farming!